pwede po tayong tumayo saglit, no? And basahin natin. Okay. Okay, say, no? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So, pwede na po tayong umupo. Salamat po. Okay? So, gusto ko pong i-ano din sa inyo, yung ito po yung ating pag-aaralan ngayon, and gusto kong balikan natin muna yung mga napag-aralan natin. Amen? No? Sinabi niya, I am the bread of life. Amen? Yun yung sabi niya sa John 6. Amen? Ito yung ibinigay niya yung statement na ito nung after niya pinakain ang 5,000 katao, no? At hindi pa doon kasali ang mga bata at mga babae doon. So meaning more pa yon, no? Marami pa. So ang sunod, I am the light of the world, no? Sinabi niya ito naman, no, ay yung statement niya na nabanggit niya bago pinagaling ni Jesus yung ipinanganak na bulag. So hindi lang ito sinabi ng Panginoong Jesus, kundi pinatunayan pa niya. No, pinatunayan niya ito, no, doon pa lang sa Genesis. Ito yung pinatunayan niya doon sa Genesis 1:3. Amen. Sinabi niya, and God said, let there be light. Amen. At nagkaroon nga ng liwanag. Amen. No, sinabi niya din sa I am the door. Amen. No, and sabi din sa I am the good shepherd. Amen. Yun yung and kung maalala natin yung Psalms 23:1, no, and the Lord is my shepherd. Amen. So dito din, no, yung sinabi niya sa last Sunday, ating series, no, sa ating topic last Sunday, I am the resurrection and the life. Amen. So sinabi niya ito, no, bago niya pinabangon mula sa kamatayan si Lazarus. No, makikita natin dito na hindi lang sinasabi ni Jesus, kundi pinapatunayan niya. Amen. No, kasi hindi lang niya sinasabi na hindi lang niya sinasabi na I am the resurrection and the life. No, kundi pinatunayan ito ng Panginoon Diyos. Amen. So, ito naman po ang ating tatalakayan ngayon, yung I am the way, the truth, and the life. Ito po yung ating pag-aaralan. And next Sunday, pag-aaralan natin about I am the true vine. Amen. So, detalye na natin yan sa next Sunday. Amen. So, actually po, mayroon pa pong dalawang I am, no, na sinasabi, na nabanggit dito, no, sa Gospel of John. Pero, hindi na po ito yung nakametaphor. Amen? Sinabi niya dito sa John 8:58, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. Amen? No? Talagang sinabi, hindi na yan nakametaphor. No? So, ito pang isa, no, na sinabi niya sa John 18:45. No? Sinabi niya diyan, ito yung pangalawa na sinabi niya sa I am na hindi na nakametaphor. Sabi niya, so Jesus, knowing all the things that were coming upon him, went forth and said to them, whom do you seek? They answered him, Jesus the Nazarene. He said to them, I am he. And Judas also, who was betraying him, was standing with them. Amen? So yan po yung talagang sinabi niya na siya. No, hindi na po yan nakametaphor, no? Hindi talagang na yan, no? Sinabi niyang diretsuan. Amen. So intro pa lang po 'yun, no, mga kapatid, and ito po yung ating pag-aaralan ngayon, no? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Amen. No? So okay, so let's pray po muna. No? Let's pray po muna sa sandaling ito. Dakilang Ama na makapangyarihan, salamat Panginoon sa pagkakataon na ito. Lord, dalangin namin na Ikaw po, Panginoon, na makita sa mga salita mo, O Diyos, na aming maririnig. At buksan niyo po aming puso't isipan, O God,
na mas lalo naming maunawaan ang nais mong pahiwatig sa amin sa araw na ito, O Diyos. Sa aming buhay, Panginoon, purihin ka, O God, at sa iyo namin pinagkakatiwala ang service na ito, Panginoon. And ikaw nawa, Panginoon, ang aming maitaas, at nawa, O Diyos, ikaw ang aming makita sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaunawaan, karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat, O Diyos. Maraming salamat sa iyong papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, amen. So, alam ko na marami na kayong naririnig nito, no, about, no, Jesus said, no, I am the way, the truth, and the life. Maaaring memorize nyo na. Amen. Pero, napakalaki at napakalawak po, no, na pwede nating matutunan sa bagay po na ito. Amen. Okay, so makikita natin dito, no, ito yung background, no, I am the way, the truth, and the life. Ito yung statement of Jesus, no, yung huling gabi na before ang kanyang betrayal and death. Amen? So makikita natin dito na inihahanda ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo for over 3 years. Yun yung paghahanda niya sa kanyang mga disipulo. For over 3 years, no, sumusunod sila for over 3 years, sumusunod sila sa Panginoong Jesus. Amen? No, at natuto sila, no, sa mga turo at mga examples ng Panginoong Jesus. So sa madaling salita, inilagay na ng mga disciple ang kanilang pag-asa kay Jesus Christ. Amen? So bilang inilagay na nila yung kanilang pag-asa sa Panginoong Hesukristo, no, bilang isang Misaya o tagapagligtas. Amen? Pero di pa rin nila ito totally naiintindihan, no, o nakukuha kung paano ito maisa sa katuparan ni Jesus ang kaligtasan. Okay? So pagkatapos po, no, ng huling hapunan, nagsimulang magsalita po dito si Jesus, no, tungkol sa kanyang pag-alis. At ito po ay malaking tanong ng kanyang mga disipulo. No? Sabi diyan sa John 13:33, "Little children, I am with you a little while longer. You will seek me. And as I said to the Jews, now I also say to you, where I am going, you cannot come." Okay? So, ito yung tanong talaga nila, no? Na sabi niya, hindi kayo makakapunta, no? Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Amen? No, at sa verse 36, no, sinabi niya, ito naman po yung tinanong siya dito ni Pedro, saan po kayo pupunta, Panginoon? Amen? No, Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Amen? No, at sagot ng Panginoon Jesus, Jesus answered, where I go, you cannot follow me now. Okay? But you will follow later. Amen? So, si Pedro po at ibang alagad ay hindi pa rin nila nauunawaan na ang tinutukoy ng Panginoong Jesus sa kanyang sinasabi ay ang kanyang pagkamatay at pag-akyat sa langit. Amen? So, sumagot po ang Panginoong Jesus dito, no, sa pupuntahan ko, hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos. Okay? So, yun, hindi pa rin talaga nila maintindihan. Amen? So, no, pero sinasabi pa rin ni Pedro, no, kahit saan ka magpunta, susunod ako, Lord. No, sabi niya, buhay ko may kapalit. Amen? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. No, sinasabi ni Pedro, no, sabi nga sa verse 2, no? Okay. Verse 2, no, ng chapter 14, no? Ito yung sabi niya, no? Do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Sabi sa 2, in my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, where you may be also, and you know the way where I am going. Amen? So dito, dinidescribe ng Panginoong Jesus
ang lugar na kanyang pupuntahan. At ano yung pinakamaganda dyan? At ihahanda ng Panginoong Hesus ang ating matitirhan. Amen? Amen? No? At sinabi ng Panginoon ngayon, no? At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. No? Pero sabi ni Tomas, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Amen. No? So dito po, ito po yung sinagot ng Panginoong Hesus. Amen. No? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Amen. So Jesus is the way. Amen po ba kayo? Amen. Jesus is the way. Jesus is the only way to God. Amen. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan. Amen. No, the only way. Amen. Kumbaga po, siya lang po ang tanging daan. Meaning, wala nang iba. Amen ba kayo doon? Wala nang ibang daan. No, yung mga disciples, litong-lito sila, no, na kasi di nila alam kung saan pupunta si Jesus. At kung paano sila makakasunod kasi hindi nila ito naiintindihan nung time na yon. No, nung sinabi ng Panginoong Hesus na ako ang daan. Amen. So, walang ibang daan patungo sa langit. Walang ibang daan patungo sa Ama kundi ang tanging Panginoong Hesus lamang. Amen. No? So dumaan po ang mga ilang taon, alam naman po natin, no, pagdating ng sa Book of Acts, no, mapag-aaralan natin doon, no, dumaan po ang mga ilang taon, sinabi ulit ni Pedro sa mga namumuno noon sa Jerusalem, ang tungkol kay Kristo. Amen? Ipinadakip sila, no, ipinadakip nga sila dito kasi tinuturo nila ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. No? At yun yung ayaw marinig ng mga religious leader or yung mga punong pare. Amen? So tapos sinabi niya nila ito no, ng buong tapang. Amen? Nung naunawaan na nila, sinabi nila ito ng buong tapang doon no, sa mga namumuno doon sa Jerusalem. Amen? No, na sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Amen? Sabi nga sa Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Amen? No? So, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen? No, ang tanging Panginoong Hesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan dahil sa kanyang pagsunod ng buong puso sa Diyos Ama at sa kanyang pagsakripisyo para sa atin. Amen? So sino po naniniwala dito na ang tanging Panginoong Hesukristo lamang ang daan? Amen? Yung iba, hindi? Amen, no? Amen, no? Naniniwala tayong lahat, no? So dahil kung naniniwala po tayo na si Kristo lamang ang daan, bakit marami po, no? Marami pa sa atin, no? O, hindi ko tinutukoy yung about dito. Marami pa sa mga tao ang humahanap ng sarili niyang daan. I hope wala na ditong mahanap pa ng ibang daan, ha? No? Kundi, no, bakit marami pa, kung naniniwala, bakit marami pang humahanap ng sarili nilang daan, no? Yung iba, naniniwala sila na pag magpapakabait sila, no, or pag magpapakabait ako, no, or magpapakabait ako para maligtas ako. 'Di ba? Pamilyar kayo diyan? No, gagawa ako ng mabuti para ako'y maligtas. Amen? May mga nagsasabi naman na yung daan na yan ay napakakitid. Kasi isa lang 'di ba? Pag isa lang na daan, makitid. Mahirap, no, makitid. May mga nagsasabi na yung daan na yan ay napakakitid. Okay? Pero, sa katotohanan, mga kapatid, yung daan na yan
Sapat na yan sa lawak ng mundong ito. Amen? Sapat na yung daan na yan na para maligtas ang buong mundo. Amen? Kaya kung pipiliin nilang tanggap, sapat na ito kung pipiliin lamang nila na ito yung tanging daan. Amen? No? Maaaring pagtingin natin, pag isang daan lang, maiisip natin na napakaliit, napakakitid pag isang daan. Pero ang totoo ay kayang-kaya niyang iligtas. Ang daan na ito, kaya niyang iligtas ang buong mundo kung ito'y kanilang tatanggapin. Amen? No? Instead of worrying about how limited, no? It sounds to have only way. We should be saying na, Lord, thank you. Panginoon, salamat po for providing a sure way to get to you. Amen? No, instead na mag-worry tayo na iisa lang ang daan, magpasalamat tayo kasi yung isang daan na yun yung sure, sigurado at tiyak na tayo ay mapupunta sa Panginoong, amen? Sa Panginoong Jesus. Amen? No, sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya, no, sabi dito sa Titus 3:5, He saved us, not on the basis of deeds, which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Amen. No? So iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mga mga mabubuting gawa. Saan daw po tayo iniligtas kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Amen. Kaya wala kang dapat dapat gawin, kapatid. Sumampalataya ka lamang sa Panginoong Hesus, amen? At maniwala ka sa kanyang ginawa para sa iyo at sa ating lahat. Amen? Kasi minsan lang niya itong gagawin, ngunit yun ay sapat na para maligtas tayong lahat. Amen? Kaya ang gagawin na lamang natin, no, habang sumasampalataya tayo sa Panginoon, no, sa Jesus, no, at ikay maliligtas. Amen? So maniwala at sumampalataya tayo sa Panginoon Diyos. No? Sumampalataya tayo, maniwala na tayo na ang Panginoong Jesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Amen? No? Sabihin mo nga sa iyong katabi, si Jesus lamang ang tanging patungo sa kaligtasan. Amen? So, patungo sa langit. Amen? No? Si Jesus lang, no, ang patungo sa kaligtasan, patungo sa langit at sa Ama. Amen? So, paano po siya? Mga kapatid, no, paano po siya naging daan, patungo? No? So, how Jesus is the way to the Father? No? Saan po? Sa pamamagitan po ng kanyang pagpapahayag. Amen? Ipinakita niya sa Ama, no, ipinakita niya ang Ama, no, doon sa nabasa natin. Sa John 14, sabi niya dito, how Jesus is the way to the Father. Pasensya na po kayo, nag-tumbling na naman yun. No? By revealing Him stressed in the Gospel of John. So yan, no? Yung makita natin dyan, no? Ipinakita niya dito sa Book of John, no, sa chapter 14, 7-9. So, no? So God communicate through various people in Old Testament. Amen? No? Usually, prophets. Okay? No? Who were told to give specific message. So, but no one ever saw God. Tama? So, in Christ, God revealed His nature and essence in the way that could be seen and touched. Amen? And ano pa po? No? By opening the way to Him. No, sabi sa Hebrew, no, sa pamagitan po ng pagbubukas. No, sa krus po, binuksan po niya yung sa krus, nabuksan po yung tabing, no, yung tabernacle na yun, no, na humaharang sa tao at sa Diyos. Amen? No? Yung naglagay ko ba dito? Hindi. Amen? So,
mga kapatid, sabi sa Hebrew, no, 10, 19, 20, mga kapatid, tayo'y malaya ng, makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Amen? Kasi that time, no, yung mga priest lang pwedeng pumasok. And once a year lang ito ginagawa. Amen? Pero ngayon, no, sa krus, no, by opening the way to Him, si Kristo mismo ang nag-open ng daan para tayo ay maibalik sa Diyos Ama. Amen? No? Kaya, no, saan pa? No? By serving as our high priest. Amen? So, makikita rin natin yan sa Hebrew. No? Siya ang ating tagapamagitan hanggang ngayon. Ang Panginoong Jesus ang tagapamagitan at hanggang ngayon sa Diyos, sa atin at sa Diyos. Amen? Kaya yung mga biyaya na natatanggap natin, hindi dahil yan sa ating katapatan, kundi dahil yan sa katapatan ng Diyos, Panginoong Hesukristo. Amen? Dahil siya ang nakikita. Hindi tayo yung nakikita. Ang Panginoong Hesukristo ang nakikita ngayon ng Diyos. Kaya tayo ngayon pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? So, siya po, siya ang ating tagapamagitan. No? Tagapagtanggol. So, He now intercedes for us, as our advocate. Amen? At the right hand of God, the one and only mediator between God and man, and whoever lives to intercede for us. Amen, no? So, ang Panginoong Jesus, amen? Dahil sa kanyang buhay dito sa lupa, mga kapatid, sa kanyang kamatayan doon sa krus, at ngayon sa kanyang paglilingkod at patuloy na pagiging mediator natin sa Diyos Ama sa langit, si Jesus ang tunay na tanging daan patungo sa Diyos. Amen? So Jesus not only is the way to God, He is also what? The truth. Jesus is the truth. So what is truth? Amen? No? So what is truth? So sa hindi ko pala nasulat, no? Ayun pala. So yan. No? Ito yung kumbaga talagang hindi naman siya sikat. Talagang interesting siya na tanong ni para ba interesting yung tawag ng term. No, tanong ni Pilato. Okay? No, Pilate said to him, "What is truth?" Di ba? Sinabi niya, "And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no guilt in him." So, ito yung sinabi ni Pilato, no? What is truth? Tinanong niya si Jesus. Okay? Pero tingnan muna natin kung ano po yung what is truth. So, true, so unconcealed. Amen? So, kumbaga po, sa Griego, yung alitis, no? It's, hindi po ito nakatago. Yung katotohanan, hindi nakatago. Amen? At yung sinasabi naman, yung true na alitinos, denotes true in the sense of real or ideal and genuine. So, ibig sabihin, ang true na sinasabi dito, tunay, ganap, at hindi peke. Okay? So, ano pa? No, yung aletheia, katotohanang, objectively signifying the reality lying at the basis of an appearance, the manifested, veritable essence of a matter. Ibig sabihin, ang katotohanang nakabatay sa realidad. Amen? So, hindi siya opinion lamang at yung haka-haka. Kundi, yun po yung truth, katotohanan. So, ito po yun, yung si Pilato po, akala niya, ang katotohanan ay kung ano po yung majority na napagkasunduan o nadesisyonan. Ganun po ba tayo? Parang yun yung katotohanan, yun yung majority, tas yun yung katotohanan kasi yun ang mas marami. Nagdesisyon. So kahit wala
Yun po, no, yun ang akala ni Pilato nung that time. No, kahit wala naman siya talagang sapat na batayan. So sa ating panahon, marami ang nagsasabing relative, no? So ang katotohanan, no, relative ang katotohanan. So depende sa pananaw ng tao. Ngunit ayon kay Jesus, ang katotohanan ay ano daw po? Ganap, tiyak at hindi nagbabago. Amen? So Jesus is the truth. Amen? Amen, no? So sabi niya, I am the truth, sabi ng Panginoong Jesus. Hindi lamang siya totoo, kundi siya mismo ang katotohanan. Amen? No? Agree ba tayo doon, mga kapatid? Na si Jesus lamang, hindi lamang siya totoo, kundi siya mismo ang katotohanan. Amen? So, ang Panginoong Jesus, ang tunay na Diyos, ang tunay na buhay na walang hanggan. Amen? At totoo na siya ay nagkatawang tao. Amen po? No? At bilang ating pinakapunong pari, siya po ay tapat, hindi lang po tapat, siya ay totoong nakakaalam kung ano ang ating pinagdadaanan. Amen? Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, alam ng ating Panginoong Hesus yan. Amen? Ramdam niya yung hirap na pinagdadaanan mo. Amen? Kaya ang gagawin po natin, lumapit po tayo sa Panginoon Diyos. Doon sa totoong nakakaintindi sa atin. Nakakaunawa sa atin. No? Kundi ang Panginoong Hesus. Kasi nasa kanyang mga salita ang katotohanan. Amen? He is merciful. At bilang hari, makatarungan at totoo ang lahat ng kanyang paraan. Amen? At kanyang pangangasiwa. Ang Panginoong Hesus, ang kabuuan at diwa ng lahat ng katotohanan ng, Ebanghelyo. Amen? No? Ang Panginoong Hesus, ang totoo at tunay na pangako at propesiya sa lumang tipan. Amen? Siya ang tunay na daan na sumasalungat sa lahat ng huwad na gawa ng tao. Amen? Katulad na lang ng pagsalungat ng ilan na ang tunay na katotohanan ay si Moises. Amen? No, yung law na ibinigay kay Moises. No? Nakakalungkot dahil yung iba ay kinukulong nila ang kanilang sarili o kaisipan doon sa law of Moises. Amen? No? Sabi sa Matthew 5:17, no? Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill. Amen? So, makakalungkot kasi hanggang ngayon, no, meron pa rin ganyan, no, na masunod lang nila yung 10 utos, sila po ay maliligtas. No, at sila po ay masunod lang para sila ay turing na mabuti o pag masunod nila yung 10 utos na yon. Amen? Kaya nga hindi binigay ng Diyos ang katawan ni Moises no? Sa Israelita at maging sa demonyo. No? Kasi maaaring gamitin itong katawan ni Moises at gawing Diyos-Diyosan ng mga Israelita noon. Okay? Kaya nga hindi pinakita o hindi nahanap, no, ang katawan ni Moises nung siya ay namatay. Okay? So, yan po, no, nakakalungkot dahil ang mga tao, no, lalo na sa mga sa Israel, no, maaaring ito pa rin ang sinusunod nila. Amen? What I mean, sabi nga ng Panginoon Jesus, do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill, no? Para hindi siya pumunta dito, no, para ipawalang bisa yung kautusan at yung mga propeta, no? Naparito ang Panginoon Jesus, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Amen? So si Jesus po ang salita ng Diyos at siya ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan. Amen? Sabi niya, in the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. Amen? So kaya mga kapatid, wag na tayong lumayo pa. Amen? Kung gusto niyo ng katotohanan, nandun sa salita ng Panginoon Diyos. Ang salita ng Diyos ang totoo. Amen? Si Jesus ang katotohanan dahil siya ang salita. Amen? Ang magtuturo sa atin, no, sa katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan. Amen? Kaya kung nalilito ka pa, kung sino ang totoo, isa lang po ang magandang gawin. Magbasa po tayo. Magbasa po tayo ng Biblia. Amen po? No? Sabihin mo sa katabi mo ngayon, magbasa tayo, kapatid. Amen? Magbasa tayo. Amen? No? Mga kapatid, bakit kaya maraming naluloko ang mga huwad na tagapagturo o yung mga tinatawag na false teachers? Bakit kaya maraming naluloko? Dahil hindi nagbabasa ng Biblia. Amen? No, mga kapatid, makikita natin dito yung katotohanan sa Biblia. Tama? No? At tutulungan tayo ng banal na Espiritu na makita o manatili tayo sa katotohanan which is Jesus. Amen? No? Ang katotohanan. Amen? Jesus Christ is the source of all truth. Amen po? Amen? No, ulitin po natin. Jesus Christ is the source of all truth. Amen? So, Jesus, no, is the life. Amen? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ang kanyang nalalapit na kamatayan. At ngayon, sinasabi niya na siya ay pinagmulan ng lahat ng buhay. Amen? So, no, Jesus is the life. So, He offers abundant life. So, ano po yun? As He promised in His discourse as the good shepherd. Amen? Nung sinabi niya na ako'y naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit pa sa kasaganaan. Ano pa po? He offers abundant life. No? So, Jesus offers a peace the world cannot give. Kailanman hindi po tayo, nagbibigay siya ng kailanman hindi po tayo mabibigyan ng tunay na kapayapaan ng mundong ito. Amen? Akala mo nasa peace ka kasi marami kang pera. No? Akala mo nasa peace ka kasi maganda yung love life mo. No? Hindi ibig sabihin na nasa peace ka dahil wala kang sakit. No? Hindi dahil hindi dahil na 30 pataas ang sahod mo, kaya peace ka. No? Kaya nasa peace ka. Okay? Yan po ay pansamantala lamang. Amen? Yan lamang ay pansamantala lamang. Yung kilig mo sa iyong asawa, boyfriend, no? Pansamantala lamang yan. Amen? Pero, yung peace na ina-offer ng Panginoon Diyos, amen, ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen? Kung gusto po natin ng peace, yung totoo na, kundi yung offer ng ating Panginoong Jesus. Amen? No, ano pa po? No? He gives us His love, which passes knowledge. Amen? No, nagbibigay siya ng pag-ibig na hindi masusukat. Amen? Kala mo ikaw na yung pinakamahal. No? Hindi, may nagmas mamahal pa sa'yo. Ang Panginoong Jesus. Amen? No? Kahit gaano tayo kakulit, katigas ang ulo, mahal pa rin tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya hindi masukat ng Panginoong Diyos. No? Ay hindi masukat ang pag-ibig ng Panginoong Diyos na ibinibigay sa atin. Amen? So, and He provides His joy that is inexpressible. Amen? So, no, nagbibigay siya ng kagalakan na hindi maipaliwanag. Amen? So mga kapatid, no, ang masaganang buhay ay hindi lamang material na kasaganahan. Tama? Kundi isang buhay na may tunay na kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa gitna ng anumang sitwasyon. Amen? Kasi, maaaring masaya ka ngayon kasi walang nangyayaring hindi maganda sa iyo. Pero paano pag meron ng hindi magandang nangyayari sa iyo? Amen? Nandun pa ba tayo? Masasabi pa ba natin ito ay kapayapaan?
Amen? Pero kahit sa anumang itong sinasabi ng Panginoon Diyos, ito yung ino-offer niya sa atin na tinutukoy niya about abundant life. Hindi po yung material lang na meron ka pera, malaking bahay, maraming sasakyan, no? Contractor, ay, ano ba? No? Hindi yun, no? O, tignan mo, no? Mawawala lang din yan. Amen? Sa anumang sitwasyon, masasabi mo pa rin bang at peace ka? Kahit pa nasa loob ka ng pinakamagandang sasakyan. No? Nakapayong ka sa pinakamagandang payong. Nakamahal. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal na kapatid, yung masaganang buhay ay hindi lamang nakikita sa material na bagay or na kasaganahan. Amen? Kundi nandoon sa isang buhay na may tunay na kapayapaan, pag-ibig, kagalakan. Amen? Sa gitna ng anumang sitwasyon. Amen? No, sabi diyan sa John 10. Oh. Hello. Okay. Hoyo. So sabi, hindi ko pala nalagay sa John 10, 17, 18, sabi diyan, dahil dito minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang muli ko itong kunin. Walang kumukuha nito sa akin, subalit iniaalay ko ito ng kusang loob, mayroon akong kapangyarihang ialay ito, at mayroon din akong kapangyarihang bawiin ito. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Amen? No? At sa John 14, verse 19, hindi ko pala nasulat, no? So, nanghako ang Panginoon na siya ay mabubuhay at pati tayo na mga sumasampalataya kay Jesus. Amen? No? Ano daw po? Ay mabubuhay ding muli. Amen? So, ang pagpapalaya na ibinigay ng Diyos ay hindi yung katulad ng pampulitika. No? O yung katulad ng mga preso. No? Yung sinasabi ng mga tumatakbo na tatawid ko kayo sa kahirapan. Diba? Hindi yung ganong sinasabi ng Panginoong Hesus. No, hindi ko naman nilalahat ng politiko na hanggang sa salita lamang. No? Hindi, meron naman talagang tinutupad nila kung ano yung mga kanilang mga tungkulin. Amen? No, but hindi yun ang tinutukoy dito. No, yung katulad ng pampolitika o yung katulad ng mga preso na nakalaya sa kulungan. Ngunit yung isang tunay na pagpapalaya mula sa pagkakaalipin natin sa ating mga kasalanan at sa kamatayan. Amen? No, tungo sa buhay ng walang hanggan. Amen? Sinasabi ng Panginoon Hesus na siya lang ang tanging daan patungo sa langit. At siya lang ang tunay at totoong Diyos na magliligtas sa iyo at sa ating lahat. Amen? The only true measure of righteousness, ang Panginoong Hesus lamang ang sukatan ng katwiran at ang source ng physical at spiritual life. Amen? Ginagawa ito ng Panginoon para mapagtagumpayan natin ang lahat ng kakaharapin natin na mga pagsubok at upang mabahagi natin ng mabuti ang banal na kasulatan sa buong mundo. Amen? So mababahagi lamang natin ito kung talagang sumasampalataya tayo sa Panginoon. Amen? Paano natin ito mababahagi, mga kapatid, no, sa buong mundo o sa iba kung tayo mismo ay hindi sigurado kung si Jesus ba talaga ang tanging daan, katotohanan, o ang buhay? No? Amen? Nakikita naman natin, no, kanina, na talagang hindi pa naiintindihan ng mga disipulo ng Panginoong Hesus yung mga sinasabi niya noon. Pero nung time na naiintindihan na nila, wala na silang takot na nararamdaman pag binabahagi nila ang salita ng Diyos. Amen? Kahit sila pa'y dakpin, patayin, ikulong. Amen? So bakit po ganon? Na lang po sila, mga kapatid. Dahil naniniwala sila at ang kanilang pananampalataya ay ibinigay na nila sa Panginoong Hesus. Amen? No, marahil sinasabi sa atin ito ngayon.
Amen? Marahil sinasabi ito sa atin ngayon ng Panginoon dahil nais ng Diyos na sumampalataya tayo at maniwala ng buong puso sa Panginoong Jesus. Amen? So paano ba natin ito masusunod, mga kapatid? Amen? Katulad ng mga disciples, narinig nila ang mga turo ni Jesus, naniwala sila, at sinunod nila lahat ng mga sinabi ng Panginoong Jesus. Amen? They confessed their sins to Jesus as Lord and God. Amen? No? At naniniwala sila na namatay si Jesus para akuin ang ating mga kasalanan, imbis na tayo ang maparusahan. No? At in the third day, Jesus rose again from the dead para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinunod nila ang mga example at utos ng Panginoong Hesus na ituro at i-preach ang kasalanan, katwiran, at ang paghatol. Amen? Kaya kung may mga church kayong dinadalawan na hindi tinuturo about sins, no? Righteousness, judgment, or lalo na especially sa Panginoong Hesus, kung hindi na tinuturo yan, umalis na po tayo doon. Amen? Pag ating susundin ang daan ng Panginoong Hesus, sigurado akong makakasunod tayo sa tunay at totoo na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Jesus is, in truth, the only living way to the Father. Amen? Mga kapatid, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon Jesus na He is the way. He is not one of many ways, but the only way to God and to heaven. Amen? No? And He is the truth. In a world full of lies and deception, Christ alone is the complete and perfect truth. Amen? And He is the life. He is the one who gives true life, not only in this world, but also for eternity. Amen? Ngunit tandaan po natin, mga kapatid, kahit gaano katotoo ito, amen? Kahit gaano katotoo ito, kung hindi natin tinatanggap si Jesus bilang ating daan, ating katotohanan, at ang ating buhay, wala po itong saysay sa ating buhay. Kahit gaano pa ito katotoo. Amen? Kung meron ka pang sariling daan, at meron kang pinaniniwalaan na ibang katotohanan, at kung meron kang sarili mong daan para ikaw ay magkaroon ng buhay, mali yan. No? Hindi yan yung totoo. Ito yung totoo na si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, no? Walang saysay sa ating buhay kung hindi natin ito. Kung hindi natin tinatanggap na si Jesus, no, bilang ating daan, ating katotohanan at ang ating buhay. Amen? No? Ang kaligtasan ay hindi po automatic. Ito ay dapat tugunan ng personal na pananampalataya at pagsuko kay Kristo. Amen? Kaya ang tanong po, no, sa pagtatapos po natin, no, mga kapatid, naging daan na ba ang Panginoong Jesus sa relasyon mo sa Diyos? Hinahayaan mo ba, no, na siya ay maging katotohanan na gumagabay sa iyong buhay? Amen? Naranasan mo na ba ang buhay na masagana at walang hanggan na siya lamang ang makapagbibigay? Amen? Kaya mga kapatid, ang tugon natin sa Ebanghelyo ang magtatakda ng ating walang hanggan. Amen?
Kaya tanggapin natin siya ng buong puso, manampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga salita, at ipahayag sa iba na si Kristo lamang ang daan, katotohanan, at ang buhay. Amen? Jesus may be the way, the truth, and the life. But He must also become your way, your truth, and your life. Amen? Amen po. So, have you responded to the gospel of Jesus Christ? Amen? So, let us pray po, mga kapatid. Let us pray. Tayo tumayo at manalangin. Panginoon naming makapangyarihan, salamat Ama sa pagkakataon na ito, Diyos, na marinig namin muli, O God, ang iyong salita na si Kristo, O Panginoon, na si Kristo lamang ang daan, si Kristo lamang ang katotohanan, at si Kristo lamang ang buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa Panginoong Jesus, O God, kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Binuksan niya ang pintuan, Panginoon, ang tabing, O God, upang kami ay maibalik sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Dahil tunay, Panginoon, na si Kristo lamang ang katotohanan, hindi tunay, Panginoon, na ipinapakita niyo sa amin na hindi namin makukuha ang katotohanan sa mundong ito, Panginoon, kundi na kay Kristo lamang. Dahil siya ang makapagbibigay sa amin ng kapayapaan, O Diyos, ng tunay na pag-ibig. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa, O God, itong mga natutunan namin, O Diyos, sa umagang ito, O Diyos, na may ibahagi namin sa aming mga kapatid, pamilya, na walang ibang daan, Panginoon. Walang ibang katotohanan, walang ibang buhay, Panginoon, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Lord, tulungan niyo po kami na may ibahagi namin ito sa aming kapwa, Panginoon. At may pamuhay namin sa aming buhay, Panginoon. Na wala na kaming hahanapin pang daan, O God. Katotohanan at buhay, kundi sa Panginoon lamang, Panginoon namin ito makita. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na ito ay lagi naming maalala, magawa, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay, napakabuti mo sa aming buhay. Salamat po ng marami. Sa iyo, pinakamataas na papurit, pasasalamat at pagsamba. Sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Ito po ang samot dalangin. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Amen.